Ibalita muna tayo dyan sa lalawigan po ng Cagayan kasama si Ginoong Ruely Rapsing ng PDRRMO Cagayan. Ginoong Ruely, magandang gabi po. Admar Vilando kasama si MJ Mondihar dito po sa SMNI. Good evening, sir. Good evening po sa inyo at sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa po. Sir, sa kasalukuyan po, ano pong lagay ng panahon natin dyan sa lalawigan ng Cagayan? Kaninang tanghali po, medyo makuliblim na po dito sa amin. At ngayon lang, yung ilang mga bayan po natin nakakaranas ng mga panakanakang mga pag-aambon. Tulad nga ng sinasabi ng Pag-asa kaninang umaga, alas 8, nasa yellow warning yung aming lalawigan. At makakaranas kami ng 50 to 100 millimeters na pag-uulan. Ngayon nga, nararamdaman namin yung panakanakang mga pag-aambon na dito sa amin. And meron na po ba tayong mga preemptive evacuation na isinagawa? Lalo na alam natin always na nadadaanan ng mga bagyo at kalamidad ang lalawigan po ng Cagayan. Siguro na alam na rin yun na rin ang vulnerable na mga lugar. Meron na po bang mga ganyan pong mga sitwasyon dyan po sa lalawigan, sir? Sa ngayon po, wala pa. Although kanina, nag-conduct na ng mga pre-disaster risk assessment yung ating mga MDR-MCs. At ang naging action ng lahat ng mga municipalities natin dito ay suspension of classes. And as to the lifting nung declared suspension, wala pa so far. And until such time announced na lifted na siya. Dahil lang ang nung magpatawag kanina ng umaga, ang Office of Civil Defense ng Pre-Disaster Risk Assessment, in-alert na rin natin, in-advise na rin natin ng mga MDRMO. At the same time, yung 7 quick response stations natin, nag-pre-deploy, in-place na natin yung ating assets, floating and land assets natin. The same with our personnels. In-activate na rin natin kanina ang ating incident management team. Ongoing yung kanilang coordination and briefing, preparing their incident action plan, which they will be reporting tomorrow. At 8:30, we will be conducting a pre-disaster risk assessment ng PDRIMC ng Cagayan. And as to their preparedness and deployment of personnel. And also, yung ating mga response clusters, especially yung ating PSWDO and PEO. As to the PSWDO, naka-preposition na po yung ating food and non-food items since all of the towns are under warning signal number 1. So naka-pre-deploy sa sub-capital at capital warehouses yung atin pong mga relief supplies. And as to PEO, lahat po ng provincial fleet ng ating engineering office mula sa Pamplona, sa Gonzaga, sa Lalo, sa Bagao, and then dito sa capital, are on standby if in case yung mga local governments natin will announce evacuations, pwedeng gamitin para makatulong yung provincial fleet po natin sa nakakailanganin ng mga local governments natin. Opo. As of now, yung Cagayan River po natin medyo tumaas siya, although nasa alarm level pa lamang, nasa 4 meters pa lang siya. But since Nia Maris Magat Dam has opened 2 spillway gates with a volume of 3 meters, maaaring madagdagan pa yung pag-swell ng aming Cagayan River. Opo. Bago pa ito nabuo bilang bagyong Hiner, LPA ito and may existing din na habagat. Inuulan na po ba yung lalawigan po, Sir Ruely? Nito nakalipas na mga araw? Mainit po sa amin. Nung bagyong Enteng po, we were expecting na uulan po sa amin. Uhaw na uhaw yung kalupaan po ng Cagayan. Hindi kami nakaranas ng pag-uulan ng panahon ni Enteng po.
Pero sa kasalukuyan po, sa sektor ng agrikultura natin, nasaan na po siya, sir? Malaki na ba yung mga pananim natin? Ano yung possible na binabantayan natin, maproteksyonan or maibsan yung epekto nitong bagyo po? Well, nung paparating supposedly sa amin si Enteng, nagbago lang siya ng track. Ang ulat po sa atin ng provincial agriculturist, iilan yung hindi pa naka-harvest. Karamihan ng ating mga magsasaka ay nakapag-harvest na. Since na nagbago ng track si Enteng, nakahabol yung mga magsasakang hindi nakapag-harvest at that time. So itong sa kay Tropical Depression Hener, most likely yung mga farmers na have yung harvest pool. Nako, mukhang nawala partner si Sir Rueli. Sir, andiyan ka pa? Yes sir, yes sir. Sir, yung pong sa mga proyekto natin sa flood control sa may Cagayan River, kamusta po sir? Lalo pat hindi po yata nabubuo ang taon nang hindi tayo tinatamaan dyan sa Cagayan Valley ng mga bagyo. Totoo po. Every year talagang may mga nararanasan tayong sama ng panahon, kaya nga medyo sanay na yung mga constituents natin dito in times na mga disaster season na po, pagpasok ng September, instead na bare months, disaster months po dito sa aming lalawigan. But as to flood control, the proposal of our beloved governor in dredging the Cagayan River, since it's very silted right now, nakatulong yung mga initiatives nung after the mega flood. Talagang sinikap ng ating provincial government na kahit sa bukana ng Cagayan River ay mabawasan yung siltation. And because of that, after 2020, there may have been torrential rains, but we no longer experience what happened in 2020. Mabilis na po ang pagbaba ng katubigan dito sa Cagayan. It's just that nahinto na naman yung dredging dahil sa mga political issues na ito ay binibili ng China to reclaim doon sa West Philippine Sea. Kaya yung effort natin in easing the siltation of the Cagayan River, nahinto yan. But at least nakatulong pa rin na kahit doon sa bukana ay nabawasan at mabilis na pagbaba yung ating katubigan. Yung sa river control projects natin sir sa mga lugar sa Solana, maging yun sa Amulong, no? Kamusta yun sir? Maintain ba ito ng DPWH natin dyan sa Cagayan Valley? Yes sir, minimaintain po yan ng DPWH. In fact, sinabayan ng DPWH yung dredging activity ng provincial government doon sa River Delta sa Apari. While ang dredging activity ginawa naman ng DPWH sa May Gataran, nandito sa boundary ng Igig, Tuguegarao and Solana. So, the DPWH had an expense of almost 2 billion on that project. While the dredging activity that we've done at the River Delta in Apari, not a single cent ng ginawa ng provincial government. So yung efforts na yun was very helpful for Cagayan. Sir, yung mga infra natin dyan, mga tulay, yung last natin ng mga bagyo na malalakas dyan, kamusta sir? Yung repair, lalo pat bare months na, at inaasahan natin yung tuloy-tuloy ng mga bagyo dyan po sa may Cagayan Valley region. Okay. After 2020 mega flood namin, sir, ni isang bagyo wala nang pumasok sa amin. Bukod kay Egay, at the northern tip, medyo pumasok siya doon sa Fuga Island.
yung malalaking flooding, wala nang nakakaapekto doon sa mga bridge construction na sa Manyugan or even dito sa may bridge crossing Tugigaraw towards Solana, no? So walang gaanong malaking repair ang kailangan dahil hindi naman naapektuhan. Alright, Sir Relly, ang mensahe po niyo sa ating mga kababayan, at lalo pa yung mga OFW na taga dyan sa Cagayan Valley Region. Yes po, sa mga kababayan po natin na nasa ibang bansa, maaaring mga nasa National Capital Region, wag po kayo mag-alala, yung inyo pong PDRMO at ang pamahalang panlalawigan po ng Cagayan ay lagi pong nakahanda para sa ating mga kababayan pong nasa Cagayan, sila po ilagay sa safe na lugar. Maraming salamat, Sir Rueli, sa inyo pong oras at panahon ngayong gabi. Ingat po kayo. Thank you, sir. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng sumusubaybay na inyong programa. Sinagot ni KOJC Council Attorney Israelito Torion ang umunoy mga issue ng Angels of Death na meron ang Kingdom of Jesus Christ na inihayag. Ipinipilit po sa media ni DCPO Chief Police Colonel Hansel Marantan. I hope the public will not believe this, no? First, as to Angels of Death, this is just one of the many attacks, no, that is being launched against Pastor Apollo C. Kibuloy. If this is true, no, this would have been launched during the 16-day KOJC siege, where tramplings of violations of the constitutional rights against the members of KOJC were done, no? But you have never seen a single member carry a firearm, no, and use it against the policemen, despite the fact that much violence or occurred during that time, and ni isa nagdala ng armas, no, para mag-iganti, no? So this shows that this may be is being propagated today, perhaps to be used as a launching pad for future accusations of murder against kay Pastor. Baka bigla na lang tayo mabulagta, meron na naman murder case kasi nga may Angels of Death, so hindi natin ito paniniwalaan po. Ito namang mga bagong mga complainants daw ng mga babae against kay Pastor, sana po hindi maniniwala ang publiko po nito kasi hindi po yan talaga totoo, no? At sana naman yung nagpa-fund dito sa mga allegations na ito, no? Matauhan na sana sila na wag nag-surrender na nga si Pastor, and he made the ultimate sacrifice already, no? For his members. Sana wag na nila dagdagan ng kung ano-ano pang mga pakaring o mga accusations against him. Dagdag pa ni Atty. Torion na napipilitan ng kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy na kasuhan ang mga peking witnesses na lumulutang ngayon kasabay po ng panawagang huwag ito magpadala sa bayad sa kung sino man na nasa likod ng mga paninira. Sana naman hindi sila magpadala ng pera, or sana naman hindi sila magpadala sa kung sino man ang nag-convince sa kanila na magawa ng istorya against Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasi hindi naman kami natutulog. Alam nga naman hindi kami mag-file ng libel cases sa kanila o perjury cases sa kanila. We have to do our job kasi alam namin na hindi po yan totoo. Hindi sana sila magpagamit ng kung sino mang mga puwersa na ngayon ay pilit na sinisira ang pangalan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Sana naman po hindi sila magpagamit at hindi sila magawa-gawa ng mga peking istorya ni Pastor kasi mapipilitan din kaming idepensa ang rights ni Pastor at mapipilitan kaming mag-file ng mga kaso sa kanila. Buti sana kung depensahan sila ng mga taong ito in the future. I'm sure, siguro sa first 3 months lang yan sila i-treat ng maayos. After that, pabayaan na sila. Kawawa ang mga pamilya po nila sa mga kasong ipafile din namin sa kanila. Posible din ayon kay Atty. Torion na ang mga lumulutang na false witnesses at pahayag ng PNP na magsasagawa umano ito ng rescue sa mga umunoy, mga biktima na nasa loob ng KOJC compound
upang magkaroon ng mind conditioning na legal na bumalik sa KOJC compound ng mga pulis at maulit-ulit ang pananakop o yung KOJC siege. Surely, parang yan talaga ang basa ko dyan. They are laying the predicate, no? Sana naman hindi mangyari. They are laying the foundations for future attacks again against the KOJC members, no? Sana naman makonsensya na sila, no? Nag-surrender na nga si Pastor, binubugbog pa, no? I would like to appeal to the authorities to sana naman dahan-dahan sa mga accusations at we should follow the golden rule, no? Alam naman natin na nag-surrender na si Pastor. Bakit kailangan pa na magawa tayo ng iba-iba pang mga istorya na wala naman talagang kabubuhan? So I do hope and pray that the authorities will stop these unjust accusations because they know that these accusations are not true. Sa huli, naniniwala din ang KOJC Legal Counsel na walang malinaw na ebidensya para ituro sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na inuugnay na umunoy nagtago kay Pastor Apollo nung siya ay pinaghahanap ng mga otoridad. Wala naman siguro silang clear proof dyan, no? This is again a pattern of harassment against the Dutertes and may balita nga, pati ako daw ay papile ng kaso. Sana naman hindi totoo, no? Nag-surrender na si Pastor, no? Sana yung mga further harassment tactics itigil na nila kasi klaro-klaro na po, no? Sa publiko nakikita na po na this is just really done in order to divert the attention of the public to something more meaty, no? So para naman sa itaunlad ng ating bansa, let us stop this further divisiveness of our country and let us continue to work for the good of our nation and our country. Pastor Apollo C. Quiboloy will eventually be acquitted in the cases filed against him, and let us not further divide this country by filing unfounded charges against known political nemesis of this administration. Yan po ang buong pahayag at paglilinaw ng KOJC Legal Counsel kaugnay sa umunoy mga isyu ngayon, partner ng Angel of Death na kaninang hapon ay binanggit na naman sa press conference ng Philippine National Police. Nasaan na si Bagyong Hiner? Naglandfall na ba o kailan ito magla-landfall? Si Bagyong Heli naman, kailan ba ito papasok sa PAR? Mula kay Benison Stareha ng Pag-asa. Benison, magandang gabi. Good evening po sa inyo, Sirs MJ and Admar. As of 7 p.m. ay namataan ang sentro ni Tropical Depression Hiner, 240 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Inaasahang magla-landfall po, tatama ito sa kalupaan, either dito po sa may Isabela or Northern Aurora mamayang madaling araw. Taglay nito ang maximum sustained wind sa 55 kilometers per hour malapit sa sentro at may gustiness hanggang 70 kilometers per hour. Medyo mabagal, west-northwest at 15 kilometers per hour ang movement at inaasahan po na bukas ng hapon naman ay mag-emerge na ito dito sa may parting West Philippine Sea at lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa madaling araw ng Miyerkules. Nakataas ngayon ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora at hilagang bahagi ng Quezon kabilang na ang Polillo Island. So sa susunod po na 24 oras, makakaranas tayo ng mga pagbugso ng hangin, direktang epekto ni Bagyong Hiner. Samantala, meron ding epekto ang southwest monsoon or hanging habagat sa ilang pambahagi po ng Luzon, gayon din sa malaking bahagi ng Visayas. Sa susunod po na 24 oras, may epekto rin ng mga paulan sa Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, and Negros Occidental. Ito yung mga karanas ng heavy to intense na mga pag-ulan. Kaya posible pa rin ang mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Meron naman tayong moderate to heavy rains or 50 to 100 millimeters na dami ng ulan sa susunod na 24 oras sa ilang pambahagi ng Mimaropa and Western Visayas as well as Negros Island Region at sa buong Bicol Region. Ang Metro Manila at mga kalapit na lugar dito sa may Central Luzon and Calabarzon, asahan din ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa susunod po na 24 oras na siyang epekto din ng southwest monsoon. So manatiling naka-update po sa ating mga heavy rainfall warnings and advisories at mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Next update natin ay mamaya pong alas 11 ng gabi.
Yan muna latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa. Benny Estareja, magandang gabi po. Maraming salamat si Benison Stareja, ang weather forecaster po ng Pag-asa. Pinagkaguluhan sa isang parke sa Maynila ang prutas na galing Davao. Si MJ Mondihar sa detalye. Dinagsa ang bahaging ito ng Plaza San Lorenzo Ruiz sa Binondo, Maynila nitong weekend. Ang dahilan, dahil sa mga bentang prutas galing Davao City. Ito ang Manila Davao Durian and Fruits Expo kung saan tampok ang mga export quality na durian mula Davao. Tampok rin dito ang mga suha, lansones at mangustin. Sinadya itong dalhin ng Chinese business community sa Davao sa Maynila para makahikayat ng mas maraming buyer at makatulong sa local economy. This is in Mindongto, parang Mindongto Chinese community in the Philippines, parang heart ng sentro. So you see, grabe, mabisa po sa durian, iba-iba pa frutas. No, sa amin kasi, gusto kami hanap mo packaging, more way to sales mga frutas, and protection mga, and suporta mga farmers. Isang kumpanya ni Mr. Tan sa nag-i-export ng durian pa China. Anya, nasa 300 pesos to 350 pesos per kilo ang bintahan ng durian doon. Very successful. So now, target kami every week. Sana baka 15 container man kami every week. Para sa local farmers, malaking tulong ang durian farming lalo na sa mga mahirap pero maluwag ang kalupaan. Yung isang ektarya na merong about 50 to 100 trees ng durian is earning about 500 to 1.2 million pesos per year. So ang laking tulong niya sa amin lang sa mga farmers ng Yovel sa company namin. Ang daming farmers namin na naging milyonaryo because of durian. January 2023 na lumagda ang China at Pilipinas sa isang kasunduan para sa exportation ng durian. Sa tansya ng gobyerno, nasa 50,000 metric tons na ng durian ang naibibenta sa China. Naalala ko noon nung nag-i-start ang export natin ng durian, ang farm gate price is only about 10 pesos per kilo. Nung pumasok ang Malaysia, it's about 20-30 pesos per kilo. Nung pumasok ang China, umaabot tayo ngayon ng 80, 100, up to 150 pesos per kilo. Ani Amparo, mas masarap ang Philippine durian kumpara sa mga variety mula sa mga kapitbahay na bansa sa Asia. At mura lamang itong binibenta sa ibang bansa. Bagay na dapat raw sanang tutukan ng pamahalaan. We're only exporting around 0.02-03%. Not even 1% So imagine mo, ang laki pa ng potential na meron tayo para mag-expand yung durian market natin to China. Dahil sa taas ng demand, hinihimok ngayon ang iba pang mga kabayan sa Mindanao na magtanim na ng durian. Sa ganitong klase kasi ng negosyo, laging winner ang mga Pilipino. Mas mahal yung frozen durian. Pero ngayon lang, sa fresh pa lang, ang laking bagay na. Sobra, kaya in-encourage na yung mga farmers namin. We're expanding now. We're putting up another 500 to 1,000 hectares ng durian farm, specifically for our China market. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SM9 News. Masaya ang mga magulang, lalo na ang mga estudyante ng Jose Maria College Foundation Incorporated sa Davao City kasunod ng pagbabalik eskwela ng mga bata sa paaralan. Matatanda ang naantala ang pag-aaral ng mga ito dahil sa nangyaring paglusob ng mga pulis sa KOJC compound kung saan naroon ang eskwelahan. Narito ang balita ni Paul Montebon. Sa paaralan kung saan suot-suot ng mga preschoolers ang Pilipinong kasukitan gaya ng barot saya sa mga babae at barong Tagalog naman para sa mga lalaki. Ito ay matapos na maantala ang pag-aaral ng mga bata dahil sa nangyaring paglusob ng mga kapulisan sa KOJC compound sa Davao City na tumagal ng 2 linggo. Bukod sa mga bata, masaya rin ang mga magulang na nakabalik na sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Giit nila, mas humanga sila sa katatagan ng mga misyonaryo ng KOJC lalo na sa pagtatanggol sa karapatan para sa pag-aaral ng mga anak nila. I'm glad that we can, the kids can now meet with their friends and then their colleagues, their teachers, because every day, when they were studying at home, they were always asking, Dada, when can I go back to school? Dada, how's our school? Like that, because they can see it in the video. I'm actively watching Facebook, the news, to check what's going on.
we are very happy and relieved and very thankful to everyone, to the missionaries, the volunteers, all the teachers for being resilient and showing strength in times of like this. And you showed na sa mga kids na it is very important na maging strong and they didn't give up in our school. Samantala, aminado ang ilang magulang na naging kwestiyon sa kanila ang seguridad para sa kanilang mga anak, pero nanindigan pa rin sila sa kalidad ng serbisyo at galing ng Jose Maria College para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. When we started, ang daming questions, we have a lot of apprehensions kung ano mangyayari, is the school safe, is it still okay, is it okay to trust again. But then, with the management, the teachers, they are able to assure us that we're back safe, and at the end of the day, sabi nga nila, it takes a village to raise a child. And this is a village. We love the teachers. We love everyone from security to the janitors and everyone, the staff. We've been praying that we'll all be back to normal. At the end of the day, that's our goal, to actually just really provide quality education. And we're actually really very happy the teachers were able to show how strong they were. And that's also one thing that we want our children to have. Kasabay naman ng pagbabalik eskwela, isang freedom wall o pader ng kalayaan ang napuno ng iba't ibang mensahe mula sa J. Marians. Mensahe ng pasasalamat sa malaya nilang pagbabalik sa paaralan matapos ang hindi magandang karanasan na sinapit ng JMCFI at KOJC mula sa kamay ng mga otoridad. Mayroon ding nagpaabot ng kanilang sentimiento para sa mga pulis. Mula sa Davao City, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Dahil sa kontrobersyal na budget hearing ng mababang kapulungan para sa Office of Vice President, isang kongresista ang binalikan ng samot-saring komento online dahil sa umunoy pang-aapi na ginawa kay VP Sara Duterte. Dating opisyal ng gobyerno, mayroon namang panukala para sa budget ng OVP. Narito ang balita ni Jade Calabroso. Viral ngayon sa social media ang mga post kaugnay kay Marikina Representative Stella Kimbo na nagpapakita ng pagkukumpara ng kanyang pagiging simpleng teacher noon habang ang mga samot-saring komento sa kanyang pagiging maluho umano bilang kongresista ngayon. Para kay Attorney Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel, maituturing na karma ang nangyari ngayon kay Kimbo kasunod ng kontrobersyal na budget hearing para sa Office of the Vice President kung saan siya ang Senior Vice Chairperson ng Appropriations Panel. Nakikita na ordinaryong guro ka lang. Pagkatapos, napakaluho ng iyong pamumuhay ngayon. Dati-dati daw, nagta-tricycle, jeep. Ngayon, talaga nakaban, kung todo customize. Makikita mo, kalat na kalat sa buong social media na ngayon nasa lente siya. Pinapakita ron na nung siya'y teacher pa lang, ordinaryo mga damit niya. Ngayon, branded lahat, kompleto, damit, sapatos, alahas, at saka pag umaharap sa Kongreso, akala mo nagpa-fashion show. O tuloy, nakikita tuloy ng mga tao. Kasi nga, yun ang tinatawag na nakakaharma ka tuloy ngayon. Binabalikan ka ng mga netizens kasi nag-aapit eh. Matatanda ang nasa unang pagdinig ay mag-isa lang humarap si Vice President Sara Duterte habang hindi na ito sumipot sa ikalawang pagdinig. Sa isang panayam, sinabi ni VP Sara ang dahilan ng kanyang pagliban sa budget hearing dahil pag-atake lamang umano ang gagawin sa kanya doon at hahayaan na lamang niya ang desisyon ng House of Representatives. Samantala, punto pa ni Panelo na bagamat dapat lang talagang busisiin ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno, ngunit hindi dapat ito abusuhin. Because the Constitution is clear on this point. Pag yan ay public position, it's a public trust. Since ang perang ginagamit yan sa taong bayan,
talagang dapat suriin yan. Kaya ikaw may presidente, vice presidente, senador, kongresista, LGU. Dapat talaga suriin yan. Pero huwag ka mag-aabuso. Ani Panelo, lalo lang mas pinaburan si VP Sara ng Taong Bayan sa nangyayaring pang-aapi umano ng Kongreso sa Vice Presidente kaugnay sa budget hearing. Pag yan ang ginagawa niya sa vice presidente, lalo nag-aalab ang simpatiya ng taong bayan dyan. Samantala, mayroon namang panukala si Panelo na dapat magkaroon ng regular na budget ang Office of the Vice President na hindi bababa sa itatakda ng batas. Dapat bigyan ng regular na budget. Merong ceiling. Hindi ka bababa sa isang ceiling. Di ba? Kung 2 billion ang budget. The following year, palagi mag-uumpisa ka sa 2 billion. Pwede kang tumaas pero hindi ka pwedeng bumaba. Kasi talagang kailangan ng ahensya. Tinapyasa naman ang House Appropriations Panel ng higit sa kalahati ang 2.1 billion pesos na proposed budget ng OVP. Mula sa nasabing panukala, ito ay nasa 733 million pesos na lang. Matatandaan naman na sinabi ni VP Sara na handa namang magtrabaho pa rin ang kanyang opisina maging anumang budget ang ibibigay sa kanila kahit ito'y zero budget pa. Sinabi naman ni Kimbo na mayroon pang one last chance ang OVP para depensahan ang budget proposal nito sa plenary debates sa pamamagitan ng budget sponsor nito na si Representative Zia Alonto Adjong. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMNA News.